ang pagturog ng Amerika sa Navy ng Iran. Ang walang katiyakang sitwasyon sa Persian Gulf ay lumala na naman ngayon matapos banatan at wasakin ng mga barkong pandigma ng Amerika ang dalawang oil platform ng Iran at sinunod pa ang isa pa. Ayon kay Ali Khamenei ng Iran, isa raw itong malaking pagkakamali. Nangako siya na gaganti ang Iran. Pero ayon sa gobyerno ng Amerika, hindi pa rin dito matatapos ang tensyon sa Persian Gulf. Sa isang matapang na hakbang na nagdulot ng kaguluhan sa ekonomiya ng mundo, nagbanta ngayon ang Iran na isasara nila ang Strait of Hormuz, isang makitid na daanan ng dagat na dinadaanan ng halos 20% ng langis sa buong mundo. Ang halaga nito, halos $1 bilyong kada araw. Ang hakbang ng Iran ay sagot sa mga airstrike na inilunsad kamakailan ng Amerika laban sa kanilang mga nuclear facilities. Layunin ng Iran na guluhin ang supply ng enerhiya sa buong mundo, pataasin ang presyo ng langis, at itaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng gas at pagkain. Pero habang iniisip ng Tehran na leverage ito, may babala ang kasaysayan. Matatandaan na noong 1988, sa parehong sitwasyon, nagsimula ang Operation Praying Mantis, kung saan pinulbos ng US Navy ang halos buong hukbong dagat ng Iran sa loob lang ng isang araw. At ngayon, na muling tumataas ang tensyon, ang tanong ay hindi kung ano ang maaaring gawin ng Iran, kundi paano tutugon ng Amerika sa ilalim ni Pangulong Donald Trump. Balikan natin ang makasaysayang pangyayaring ito at tingnan natin kung paano ito nangyari. Pero bago yan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Noong early 1980s, naglaban sa isang digmaan ng Iran at Iraq. Ang Iran kakatapos lang ng revolusyon noong 1979 ay nag-aayos pa ng kanilang gobyerno, habang si Saddam Hussein ng Iraq ay sinamantala ang pagkakataon. Takot siyang baka makaimpluwensya ang bagong Islamic regime ng Iran sa mga Shiite sa Iraq. Gusto rin niyang maagaw ang buong kontrol sa Shatt al-Arab, isang mahalagang daanan ng langis na matagal nang pinagtatalunan ng dalawang bansa. Inakala ni Saddam na mahina ang Iran, pero nagkamali siya. Ang inaasahan niyang easy win ay nauwi sa 18 taon na digmaan. Libo-libo ang namatay at bilyon-bilyon ang naubos ng parehong panig. Sa sobrang desperasyon, sinimulan ng Iran at Iraq ang pag-atake sa mga oil tanker sa Persian Gulf, kung saan to ang tinatawag na tanker war. Ang Iraq, na suportado ng ibang Arab countries, ay umatake agad sa mga oil ship ng Iran. Gumanti naman ang Iran, hindi lang sa Iraq kundi pati na rin sa mga barkong neutral, lalo na ang mga kakampi ng Iraq tulad ng Kuwait at Saudi Arabia. Gamit ang mabilis na mga bangka, mga floating mines at missiles, tinarget ng Iran ang mga barkong dumadaan. Naging napakadelikado ng Persian Gulf para sa pandaigdigang kalakalan. Pagsapit ng 1986, mahigit 100 barko na ang tinamaan. Tumataas ang insurance at nalalagay sa alanganin ng supply ng langis sa buong mundo. Dito ay hindi na nakapagpigil pa ang Amerika. Humingi ng tulong ang Kuwait. Noong 1987, inilunsad ang Operation Earnest Will. Reflagged ang mga Kuwaiti tankers bilang barko ng Amerika, kaya't legal na itong protektahan ng US Navy habang dumadaan sa Gulf. Pero para sa Iran, ito'y panghihimasok. Gumamit sila ng mga mina at speedboats para atakehin ang mga barko. Tumindi ang tensyon nang tamaan ng Iranian mine ang barkong Bridgerton. Walang namatay, pero malinaw ang mensahe, isang pag-atake. Noong Setyembre 1987, nahuli ng Amerika ang isang barko ng Iran na naglalagay ng mga mina. Sumalakay ang Navy SEALs at nakakita ng mga mapa at ebidensya. Matapos noon, pinalubog ng Amerika ang barko na parang papel lang, pero hindi pa rin natapos ang conflict. Oktubre, tinamaan naman ng missile ng Iran ng Sea Isle City, isang oil tanker na may American flag. 18 ang nasaktan at nabulag ang kapitan. Gumanti ang Amerika sa pamamagitan ng Operation Nimble Archer. Ginamitan ng Estados Unidos ng destroyers, binira at sinunog nila ang 2 oil platform ng Iran na ginagamit para sa military operations. Patuloy ang sagupaan hanggang sa sumapit ang isang kritikal na araw, April 14, 1988. Isang mine ang tumama sa USS Samuel B. Roberts. Sumabog ang ilalim ng barko, nasugatan ang 10 sundalo. Sinuri ng US Navy ang mina at napatunayang gawa ito ng Iran.
hindi na nagpaligoy-ligoy si Pangulong Ronald Reagan. Iniutos niya ang isang counter-offensive ang Operation Praying Mantis. Layunin nitong wasakin ang military assets ng Iran sa Persian Gulf. April 18, 1988, tatlong US naval strike groups ang sumugod. Una nilang binigyan ng warning ang mga Iranian sa dalawang oil platforms. Binigyan sila ng 5 minutong palugit para lumikas. Hindi sumunod ang mga Iranian at nagpaputok pa. Dahil dito, binira sila ng USS Merrill at USS Lind McCormick. Sumali rin ang Cobra helicopters at sinunog ang platform. Pagkatapos, lumapag ang Marines at Navy SEALs para kumpirmahin ang pagkasira at mangalap ng intel. Habang ginagawa ito ng US, gumanti ang Iran. Nagpadala sila ng missile boat Joshan na siyang unang umatake. Gumanti agad ang US Navy. Pinatamaan ng missiles ang Joshan at agad itong lumubog. Sumunod ang Sahand, isa sa pinakamalakas na barko ng Iran. Tinarget nito ang US planes gamit ang anti-aircraft missiles, pero sumablay. Gumanti ang A-6 intruders at US destroyers gamit ang Harpoon missiles at laser-guided bombs. Sumabog ang Sahand at lumubog kasama ang karamihan sa 45 crews nito. Isa pang barko, ang Sabalan, kilala sa pag-atake sa mga merchant ships, ay tinamaan ng 500 LB laser-guided bomb mula sa US jet. Tumama ito sa smokestack, direktang tinamaan at nasunog ang makina. Dead in the water ang Sabalan, hindi na makakilos. Pwede na sana itong tapusin ng US, pero pinatigil ni Reagan. Sapat na raw ang mensahe, pinauwi na lang ang Sabalan, durog at wasak. Sinubukan pa ring umatake ng Iran gamit ang mga speedboats ng Revolutionary Guard, ang mga tinatawag na Boghammers. Pero madaling tinarget ito ng A-6 intruders at Cobra helicopters. 3 ang lumubog, marami ang nasira. Nagpadala pa ang Iran ng 2 F-4 Phantom jets pero umatras din sila nang i-lock-on ng US radar. Pero hindi rin nakaligtas ang Amerika. Isang Sea Cobra helicopter ng Marines ang bumagsak habang nagsasagawa ng operasyon. 2 piloto ang namatay, sina Captain Stephen Leslie at Captain Kenneth Hill. Sa kabila ng sakripisyo, tagumpay pa rin ang buong operasyon. Pagkatapos ng Operation Praying Mantis, binago ng Iran ang kanilang Navy. Hindi na sila umasa sa malalaking barko. Nagtuon sila sa maliliit, mabilis na speedboats, mga drone at naval mines. Ngayong 2025, meron na silang mahigit 1,500 vessels. Karamihan ay pang swarm tactics. Nagtanim sila ng libo-libong mines sa Strait of Hormuz, handang guluhin ang oil supply kung kinakailangan. Pero habang ginagawa ito ng Iran, tuloy rin ang pag-level up ng US Navy. Ngayon may SPY-6 radar ang Arleigh Burke-class destroyers. May F-35 stealth jets at MQ-4C Triton drones na 24/7 nakabantay sa dagat. Sa budget na $200 billion, halos hindi na kayang tapatan ng Iran ang Amerika. Ang Operation Praying Mantis ay nagsilbing blueprint kung paano manalo sa naval warfare gamit ang precision, coordination at technology. Pagkatapos ng 1988, kumalma ang tanker attacks sa Persian Gulf, lalo pang tumibay ang tiwala ng mga bansang Arabo sa Amerika. Kaya nagkaroon ng major US bases sa Bahrain. Hanggang ngayon, may halos 9,000 personnel ang nakadeploy doon. Taon-taon, may joint drills ang US, UK at Australia sa Gulf para labanan ang mga tactics ng Iran. Gumawa rin ng sariling improvements ang China at Russia, pero wala pa rin silang match sa staying power ng US Navy. Ngayong 2025, muling nagpaparamdam ang Iran. Nagbabantang isara ang Strait of Hormuz. Pero kung susubukan nilang ulitin ang ginawa nila noong 1988, alam na natin ang resulta. Ang US Navy ay may higit 30 barko sa rehiyon, may F-35 jets sa ere, at may drones na nakabantay sa bawat galaw. Isang maling hakbang lang at maaring muling maulit ang sinapit ng Iran, isang napakabilis at napakatinding pagkatalo gaya ng nangyari 37 taon na ang nakalilipas. Ang tanong, bakit nila uulitin ang pagkakamali kung alam na nilang talo sila sa dulo?